Traffic dito. Mas grabing traffic doon, ang EDSA. Aakalain mong parang malaking parking lot sa dami ng sasakyang nakatigil at hindi makausad-usad. A lot of traffic. You have to travel here maybe 2 a.m. That's how you get around. Ang hirap po na masakayan, lalo na po yung bus. Ang hirap. Tapos, dadaan ka pa ng overpass at maglalakad ng napakalayo. Nakaka-visit po yung traffic, lalo na pag nagmamadali ka po. Yun. Pwede kang malate, ganun, sa lakad. Nakakaasar po sobra. Ayon sa JICA o Japan International Cooperation Agency, higit pa sa pagiging late sa mga appointment ang naidudulot ng traffic. Batay sa kanilang pag-aaral, tinatayang 2.4 million pesos kada araw ang nalulugi sa Pilipinas dahil lang sa traffic. At kung hindi ito masusolusyonan, sa lalong madaling panahon, posible umano na pumalo sa 6 na bilyong piso kada araw ang mawawala sa ekonomiya ng Pilipinas pagdating ng 2030 kung traffic pa rin ang problema. Tapos ang analysis ng NEDA at saka Department of Finance, 3.5 billion ang nawawala sa atin. Yung tinatawag na opportunity cost, nasasayangan na oras, ang mga dapat na hindi na productivity natin bumabagsak dahil nga nag-aantay tayo ng sasakyan. Dahil sa tindi ng traffic dito sa bansa, ang Metro Manila lang naman ang nanguna sa listahan ng mga syudad sa buong mundo na may malalang kondisyon ng trapiko noong nakaraang taon. Ayon sa pag-aaral, umaabot na ng 25 minutes ang gugugulin ng mga sasakyan dito sa EDSA para lamang makausad ng 10 kilometro. Ganyan kalala ang kalagayan ng traffic dito sa Metro Manila. Pero kung akalain ninyong wala ng pag-asa, baka nagkakamali tayong lahat, di ba? Dahil may mga nakalinya ng mga proyekto at solusyon si Pangulong BBM para mapaganda na raw sa wakas ang mass transit system ng ating bansa. Para makaiwas sa traffic, ang pagsakay sa mga motorcycle taxis ang nakikitang alternatibong solusyon ng ating mga kababayan. Pero kung ang madlang people ang tatanungin, ano nga bang naiisip nilang solusyon sa traffic? Parami ng mga sasakyan eh. Kailangan ng bawasan na. Solusyon? Hindi ko alam eh. Bahala na sila dyan. Hindi ko po ano yan eh. Hindi ko natin kontrolado yan eh. Sa totoo lang po yung Manila po overpopulated na po talaga. Right now po kahit ano pong gawin talaga, hindi talaga maiwasan yung traffic eh. Kapag sinabi ko, kailangan, totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa mukha at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto, dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag iasa sa mga bolero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa may kredibilidad, integridad, proven and tested, Skin Pro. Sa ginanap na bagong Pilipinas Town Hall meeting sa San Juan nito lamang April 10, natanong si Pangulong BBM tungkol sa panukalang palawigin sa probinsya ang serbisyo ng motorcycle taxis. Ang naging tugon ng Pangulo, positibo at dapat daw holistic. Lahat ng iba't ibang klaseng trabaho na ginagawa na nakasakay sa motor. Kaya, again, it has to be a holistic system. We have to have the cooperation of the local governments to understand what the problems are in your place. Bukod sa motorcycle taxis, idiniin ni Pangulong BBM na ang pagkakaroon ng epektibong mass transit system ang tanging sagot para masolusyonan ng trapiko sa Metro Manila. Wala talagang solusyon ang traffic kung hindi tayo malipat sa
kalsada at mapunta sa mass transit. Kaya tayo naglalagay ng mga subway, naglalagay tayo ng mga tren. Ito po, para naman ay mas madali talaga, mas madali, wala ng traffic. In our planning, our city planning, how do we decongest? What will be the increase? We must now understand how to solve the problem of traffic. Binanggit din ng Pangulo na ang pagkakaroon ng mass transit ay nangyayari din maging sa mga mayayamang bansa. Kahit yung mga mayayaman na may kaya, sumasakay sa tren. Dahil yun ang pinakamabilis mapuntahan. Kahit na yung malalaking syudad, New York, ganun, London, ganun. Kahit na sino, ang tren ang ginagamit. Kaya yan talaga ang tanging solusyon. Kaugnay ng mass transit system, ibinida rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang ilan sa mga railway projects ng administrasyon ngayon na halos lahat ay mahigit 50% ng tapos. Gaya ng North-South Commuter Railway Extension Project na mula Tutuban hanggang Malolos, Bulacan, nasa 61% ng tapos. At ang LRT Line 1 Cavite Extension na 80% na ang nagagawa. Kapag nagkataon, hindi lang traffic ang mabibigyang solusyon dahil sa mga proyektong ito, kundi magkakaroon pa ng trabaho ang ating mga kababayan. Ang Unified Grand Central Station, ang common station sa Quezon City, is 83% finished already. Ang MRT line Quezon City hanggat Bulacan ay 67%. Sabi nga nila, kalma lang, tulad ng traffic sa EDSA. Malayo-layo pa nga ang tatahakin ng bansa. Pero marami nang ginagawa at malayo na rin ang ating nararating. Pasasaan pa ba't makakamtan na rin ng mga Pinoy ang inaasam-asam na pagbabago, lalo na sa problema sa trapiko? Huwag natin kakalimutan the dark secrets of our body. No more dark secrets because meron na tayong Kili-Kili Kit. Ayan. Kili-Kili Kit has the Dio roll-on sa loob. May window na rin para hindi na rin ninyo buksan pero ipapakita ko sa inyo, ha? You have the Dio roll-on for day and hindi tulad ng iba na nakakaitim daw ang antiperspirant nila, ito nakakaputi by day. And at night, para manuot ang whitening, you have the Kili-Kili Underarm Serum. Yan. Pag malinis na ang Kili-Kili. Kung di pa kayo pumuti dito, ewan ko na lang. Okay? So, double action na yan for your Kili-Kili.